Ako po si Annie, isang babaeng introvert. Bukod sa mahiyain ako ay ayoko talaga sa maraming taong nakapaligid sa akin. Ayoko kasi sa maingay at magulong paligid. Dahil sa kaburingan sa bahay, kahit madaling araw na ay lumabas ako para magpahangin. Opo, ganitong oras po talaga ako lumalabas para walang masyadong tao. Kahit po kasi sa subdivision na kami nakatira, medyo marami na ring tao. Kami naman ay bagong lipat lang. May sariling park po yung subdivision namin, yung palaruan pang bata. Doon ko gustong tumambay dahil sigurado naman ako na wala pang bata ang pupunta roon sa ganitong oras. Umupo ako sa swing. Mga ilang minuto rin akong nakaupo roon. Maya-maya lang ay naramdaman ko ang lamig at simoy ng hangin kahit na naka-jacket ako. Medyo naiinis na nga ako dahil lumalakas din tuloy yung tunog ng mga halaman at puno. Tapos bigla akong may naririnig na yapak ng tao sa bandang likod ko. Agad ko namang nilingon pero wala namang tao. Hindi ko na pinansin yon, kaso may narinig akong parang ungol ng sanggol. Muli akong napalingon pero wala pa rin namang tao. Palakas ng palakas yung iyak ng sanggol, kaya napilitan akong tumayo. Dahan-dahan akong lumalakad sa lugar kung saan nanggagaling yung tunog, malapit sa malaking puno. Hindi ko alam pero parang natatakot ako nung oras na iyon, kahit na hindi naman ako matatakutin. Sinubukan ko pang tumawag at magtanong kung may tao ba roon pero walang sagot. Pagdating ko roon ay wala namang kahit anong nandoon. Siguro ay guni-guni ko lang o baka dahil sa lakas ng hangin. Naisipan ko nang umuwi pagtapos noon dahil ayoko nang magtagal sa labas. Sobrang lamig na kasi. Habang naglalakad ako pa uwi, may instinct ako na parang may sumusunod sa akin. Parang may nakatingin sa akin. Naririnig ko rin ang mga malalaki at matatangkad na damo na parang may gumagalaw sa gilid nito. Binilisan ko na lang ang lakad at inisip na baka may dagalang doon o ahas. Nakauwi naman akong ligtas nung gabing yun. Sa mga sumunod na araw ay hindi muna ako pumunta roon dahil sa nangyari. Pero isang araw, dahil ayaw mawala sa isip ko yun, pumunta ulit ako roon sa park na iyon ng madaling araw. Habang naglalakad ako papunta roon, ay nakakaramdam na talaga ako ng lamig. Medyo kinakabahan na nga ako noon pero binaliwala ko na lang. Pagdating ko sa park, ay naririnig ko na naman yung parang umiiyak na sanggol. Hindi ko alam kung mako-concern ba ako o maaawa Napalingon ako sa paligid at nagtanong ulit kung may tao ba akong kasama. Wala namang sumagot. Tanging hinahangin ng mga puno at iyak ng bata lang ang naririnig ko. Medyo malaki na yung takot ko sa naririnig ko. Maya-maya lang nawala yung tunog ng umiiyak na sanggol. Nagulat ako nung may narinig akong kaluskos doon sa bandang likod ng puno. Napatitig pa ako roon ng ilang segundo. Sobrang tahimik. Lalo tuloy akong nakaramdam ng takot. Dahan-dahan akong lumapit doon para tignan kung ano yung kumakaluskos. Habang papalapit ako ay may naaninag ako na parang kulay itim na maliit. Hindi ko makita ng maayos kasi madilim sa bandang yon. Tumindig ang balahibo ko at sobra ang kaba at takot nang makita ko ang isang maliit na sanggol. Pero hindi normal na sanggol ang nakita ko. Ang sanggol na iyon ay itim na itim ang katawan. Namumula ang mga mata, matutulis ang kuko sa kamay at paa, at may matutulis na pangil.
Natumba ako patalikod sa takot at gulat habang nakatingin pa rin yung nilalang na iyon sa akin. Agad akong tumayo at tumakbong palayo. Hindi na ako lumingon pa habang tumatakbo dahil narinig ko ang maliliit na yabag ng nilalang na iyon na parang tumatakbo pasunod sa akin. Patuloy lang ako sa pagtakbo at hindi na maisip kung saang direksyon ako pupunta. Salamat na lang ng medyo nakalayo na ako ay naaninag ko ang ilaw mula sa motor ng gwardya ng subdivision namin na nag-iikot. Ayun na ang huling beses ko na pumunta doon sa park na iyon. Gamit ang anonymous account ko ay nagtanong-tanong ako sa social media kung may nakakaalam ba o may nakaranas na rin sa kanila ng ganoon sa park na yon. May nag-comment doon na dati raw bakanting lote yung park na yon at may iniwang sanggol doon at namataang sawi na ang buhay. Hello po. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Joyce. Dalaga na po ako nung naranasan ko yung hindi ko makakalimutang pangyayari sa buhay ko. Di po talaga ako naniniwala sa mga aswang, tiyanak, multo, duwende, at sa iba pang mga kung ano-anong nilalang na sinasabi nila. Not until ako na po mismo ang nakakita at nakaranas. Mga ilang buwan na rin mula nang makalipat kami ng pamilya ko noon doon sa subdivision sa Laguna. Ang paborito ko po doon ay yung park. Hindi matao, mahangin at medyo malawak doon. Puro bulaklak din. Halos araw-araw akong pumupunta doon para magpahangin at magpahinga. Napansin na nga ako ng kapitbahay namin. Lagi raw akong lumalabas. Sinabi ko na lang na mahilig akong magpahangin. Isang umaga ay naisipan ko na naman na pumunta doon sa park. Habang naglalakad ako papunta ay may nakasabay akong matandang babae. Binati ako kaya binati ko rin pabalik. Tinanong pa nga niya kung bago lang daw ako sa lugar na yon dahil ngayon lang niya ako nakita. Taga rito rin pala siya dati. Lumipat lang daw sa kabilang subdivision. Naging maayos at nakakaaliw naman ang usapan namin. Napagkwentuhan nga rin namin yung park. May usap-usapan daw roon na may nakatirang kapre sa malaking puno sa park. Dati raw kasing gubat ang subdivision namin, kaya punong-puno ng malalaki at matatandang puno. Hanggang doon na lang ang naging usapan namin. Nag-iba na rin kasi ang dadaanan namin. Nagpaalam na rin siya at nagsabing mag-ingat daw ako roon sa puno. Pagdating ko sa park ay napatitig tuloy ako roon sa malaking puno na sinasabi ng matanda. Habang tinititigan ko iyon, pakiramdam ko ay may nakatingin din sa akin. Sumaglit ako sa park at umuwi na rin agad. Kinabukasan ng gabi, pag-uwi ko galing eskwelahan ay naisipan ko na sumaglit ulit sa park. Wala nang tao roon kasi gabi na. Nakasalubong ko lang yung mga high school students na doon nag-practice. Narinig ko pa nga yung bulungan nila. Sabi nung isang bata ay dapat sa ibang lugar na lang sila nag-practice dahil nakakatakot daw roon kapag gabi. Pagdating ko doon ay umupo lang ako at dinadama ang katahimikan at ang simoy ng hangin. Hanggang sa may narinig akong sumisit-sit. Napalingon ako sa paligid pero walang tao. Hinayaan ko lang yun pero maya-maya lang ay meron na namang sumisit-sit. Nilakasan ko ang boses ko at nagtanong kung may tao ba rito at kung sino yung sumisit-sit. Pero wala ulit sumagot. Binaliwala ko yon dahil di naman ako natatakot.
May dala rin akong gamit para sa safety ko. Habang nakikipag-chat sa kaibigan ko, ay may kakaiba akong naaamoy. Nakakairita at medyo masakit sa ilong. Parang amoy sigarilyo. Nagsisigarilyo ata yung nakatira sa bahay malapit doon sa park. Umalis na ako at umuwi dahil hindi ko na matiis yung amoy. Kinabukasan pag uwi ko ulit galing school, pumunta ulit ako sa park para magpahinga. Gusto ko rin kasing ipakita sa kaibigan ko yung park. Nakipag-video call nga ako sa kaibigan ko. Nilalibot ko yung camera para makita niya yung buong park. Nagulat ako at nataranta sa kaibigan ko nang bigla niya akong sinabihan na umalis na raw ako sa park na yon ngayon na. Minamadali niya ako samantalang ayaw naman niya sabihin yung dahilan. Wala naman ako magawa at umalis na lang dahil kinabahan na rin ako sa tono ng kaibigan ko. Lalong lumakas ang tibok ng puso ko nang habang naglalakad ako ng mabilis ay may nakita ako na malaking aninong hugis tao na nakatayo sa likod ko. Kaya napatakbo ako ng mabilis pa uwi. Pag uwi sa bahay, doon niya sinend ang picture na kinagulat ko. Screenshot iyon ng video call namin kanina. Sabi niya ay may nakita siyang malaking itim na tao sa bandang likod ko. Hindi malinaw yung nasa picture pero kita roon na may kung anong malaking itim na tao nga sa likod ko. Dahil doon ay hindi na ulit ako pumunta sa park na yon. Hanggang tingin na lang ako kapag nadadaanan ko pa uwi. Kahit tingin ko ay natatakot na rin ako. Tawagin niyo na lang po akong Jeza. Nakatira po ako noon sa Maynila. Malapit lang po kami roon sa Luneta Park. Kaya lagi po akong nakatambay doon kasama ang iba ko pang mga kaibigan. Hinding-hindi ko rin makakalimutan yung kakatuwang nangyari sa akin noon. Bata pa lang kami noon, mga 10 years old po. 4 kaming magkakaibigan ang laging naglalaro doon, si Jeje, Ellie at Mona. Hindi pa mahigpit yung guard doon kaya malaya kaming nakakapaglaro. Taguan, habulan, piko at marami pang iba na nilalaro namin. 7:00 na ng gabi nung nagkaayaan na kaming magkakaibigan. Napagdesisyonan namin na maglaro ng taguan. Nagtago ako noon sa likod ng malaking puno. Nagulat ako nang may nakita akong bata na nakatingin sa akin. Paanong hindi ako magugulat? Napakaputi nung bata. Mukha lang din siyang kasing edad namin. Mga ilang segundo pa kaming nagkatitigan. Tapos, umalis na ako sa pwesto ko na yon kasi baka makita ako nila Mona. Nakatingin pa rin kasi sa akin yung bata. Kapag nadadaan ako roon sa lugar na yon, lagi ko nang nakikita yung bata roon. Nasa isip ko nga baka bagong lipat lang dito malapit sa park. Nawiwirduhan nga rin ako roon kasi lagi ko siyang nahuhuli na nakatingin sa akin pag napapadaan ako roon. Isang beses, naglakas loob ako na lapitan yung batang lalaki. Mabilis ko rin siyang nahanap. Nakatayo lang doon malapit sa malaking puno, sa pwesto pa rin ng pinagtaguan ko dati. Nilapitan ko siya, tapos nag-hi ako. Wala naman siyang imik. Nagsalita pa ulit ako tapos tinanong ko kung anong pangalan niya. Pero wala pa rin siyang sagot. Medyo naiinis na nga ako noon pero muli ko siyang tinanong. Sabi ko kung taga rito rin ba siya. Hindi siya nagsalita pero umiling yung ulo niya. Kahit papaano sumagot na siya. Sa lahat ng tanong ko ay tango at iling lang ang paraan ng pagsagot niya. Inisip ko na lang na baka pipi siya kaya ganon. Pero hindi ko na tinanong baka kasi magalit siya. Okay naman ang naging usapan namin. Inaya ko rin siya na makipaglaro sa akin.
nagtagu-taguan kami. Sobrang galing niya akong hanapin. Halos ilang segundo pa lang ako sa pinagtataguan ko, hinahanap na niya ako. Tapos ako, hirap na hirap siyang hanapin. Ilang araw ko na rin siyang nakakalaro noon kaya naging close kami. Pero hindi ko pa rin alam ang pangalan niya. Isang beses, nung inaya ako ng 3 kong kaibigan, binanggit ko sa kanila yung bago kong kaibigan sa park. Magulo yung kwento ko kasi wala akong alam tungkol doon sa bata, kahit pangalan. Pero sabi ko ay ituturo ko na lang sa kanila. Kaso hindi namin siya nakita nung pagpunta namin doon sa lugar kung saan lagi kong nakikita yung bata. Nakakapagtaka. Nung ako yung taya sa taguan naming laro, pagdaan ko ron sa lugar ng malaking puno ay nakita ko na yung bata. Agad akong tumakbo sa kanya nun. Tinanong ko siya kung gusto ba niyang sumali sa amin ng mga kaibigan kong maglaro. Kaso, umiling siya. Ilang beses ko pa siyang inaya pero ayaw niya. Narinig ko sa malayo na bigla akong tinawag ni Mona, kaya lumapit ako. Pagkalapit ko kay Mona, nagtanong sa akin kung ano raw bang ginagawa ko roon at kung sino ang kausap ko. Sinabi ko, nakita ko na yung batang gusto kong isali. Wala naman daw siyang nakikita, nakausap ko nun. Paglingon ko wala na yung bata. Sabi ko ay baka umalis na. Habang naglalakad kami pa uwi, kwento ni Mona yung nangyari sa iba kong kaibigan. Tapos naglabas siya ng cellphone at pinakita sa akin yung litrato kung saan nadatnan niya ako na may kinakausap pero walang tao. Natakot ako noon kasi totoo ngang walang tao sa harap ko. Kahit alam ko at nakita ng 2 kong mata, nakausap ko noon yung bata. Ikinuwento ko rin sa mga magulang ko ang nangyari. Sabi nila ay baka multo raw ang sinasabi ko na naging kaibigan ko. Simula noon, di na kami gumagawi roon ng mga kaibigan ko kapag maglalaro kami. Ako si Clara, 16 na taon. Gusto ko lang sanang maglakad-lakad pa uwi mula sa school pero hindi ko alam na ang araw na iyon ay magkakaroon ng isang masama at nakakatakot na kwento sa buhay ko. Dumaan ako sa maliit na park na malapit sa amin. Hindi ko na masyadong pinapansin kasi karaniwan lang naman. May mga puno, may ilang bangko at isang playground na medyo luma na. Wala akong ibang kasama noon kundi ang sarili ko, kaya naglakad lang ako ng mabilis pa uwi. Pero habang naglalakad ako sa daan, may nakita akong isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang manika. Nakaupo siya sa ilalim ng puno, parang iniwan lang doon. Medyo luma ng itsura pero hindi sira. Tumingin ako sa paligid at nagtanong-tanong sa mga bata roon kung sa kanila ba yung manika pero walang kumuha. Na-curious ako kung anong klase yung manika. Ako na lang tuloy ang nag-uwi. Pagdating ko sa bahay, hindi ko na siya ibinalik. Hindi ko rin sinabi kay mama o papa. Baka kasi isipin nila na weird ako. Kumuha ako ng upuan at nilapag siya sa mesa. Tinitigan ko yung manika. Yung mata ng manika, parang may kakaibang tingin na hindi ko maibaliwanag. Para bang yung mata ay sumusunod sa akin. Pero hindi ko naman masyadong pansin kasi gano'n naman talaga ang mga manika. Inisip ko na lang na baka sa sobrang tagal na siya sa ilalim ng puno, baka ganun lang talaga. Pero hindi ako nakatulog ng tahimik. Sa gilid ng kama ko sa tabi ko, tinatabi ko yung manika. Kinagabihan nagising ako
Hindi ko alam kung anong nangyayari pero parang may naririnig akong mga tunog ng naglalakad. Mga tunog na parang may maliliit na yapak o parang may humihinga sa madilim. Hindi ko nalang pinansin kasi di naman ako matatakoting bata. Kinabukasan, nagising na lang ako at hindi ko na makita yung laruan. Nasa ilalim ng kama yung manika, nakatayo at nakatingin sa pader. Takang-taka ako pero inisip ko na lang na baka nahulog habang tulog ako kagabi. Napansin ko rin na may mga butas na parang sugat ang manika. Kaso hindi ko naman na maalala kung ganun siya nung una kong nakita. Habang tumatagal, parang dumarami yung mga weird na pangyayari. Minsan, magigising ako na malamig ang kwarto kahit mainit ang panahon. Laging parang may hangin na dumadaan sa kwarto. Tapos, nagtataka na lang ako kasi wala namang bukas na bintana. Minsan, naririnig ko pa na parang may mahihinang tinig. Parang may nag-uusap na hindi ko maintindihan. Isang gabi, habang natutulog ako, nagising ako sa isang nakakatakot na pakiramdam. Tinignan ko yung manika at yung mga mata niya. Hindi lang basta nakatingin parang buhay na nakatitig sa akin. Hindi ko maipaliwanag pero sa unang beses, kinabahan ako sa takot. Hindi ko na kayang tumingin ng matagal, kaya tumalikod na lang ako at nagtago sa ilalim ng kumot. Hindi ko naman makwento sa mga magulang ko dahil hindi ko sinabi na nakakuha ako ng manika. Isang beses, parang may nararamdaman ako na may sumusunod sa akin. Ang bigat sa pakiramdam na bawat kilos mo parang may nanonood sa'yo. Sa mga sumunod na araw, palaging may ganitong pakiramdam. Nagising ako minsan na parang may nakita akong sumisilip sa bintana ko. Parang may matang nagmamasid. Tapos, noong isang araw, habang naglalakad ako papasok ng kwarto ko, nakita ko yung manika. Nasa gilid na siya ng pintuan. Nakatayo na parang buhay at kumikilos sa sarili. Kahit hindi ko naman ginalaw yun. Chinek ko patuloy kung may baterya ba sa likod. Pero wala naman. Wala na akong lakas na mag-isip pa. Hindi ko na kayang tagalan yung manika. Tapos, isang gabi, nagdesisyon ako na itapon na yon doon din sa park. Doon kung saan ko siya nahanap. Alam ko, hindi ko na siya dapat na dinala sa bahay at masyado na akong natatakot. Gabi na nung nagpunta ako sa park at doon ko siya iniwan sa ilalim ng puno. Pagbalik ko sa bahay, naaalala ko pa yung pakiramdam na parang may kasama akong hindi ko makita. Pagkatapos nun, parang bumalik ang lahat sa normal. Minsan, sa gabi, may pakiramdam ako na nakatingin sa akin. Madalas akong magpunta sa parke tuwing hapon. Wala lang. Gusto ko lang maglakad-lakad at magmuni-muni. Wala namang espesyal, pero may mga araw na nakakaramdam ako ng kapayapaan sa parke. Malapit lang ito sa bahay, kaya minsan pagkatapos ng klase, diretso na ako roon. Hindi ko na rin iniintindi kung medyo madilim na minsan o kung wala ng ibang tao. Sanay na ako sa lugar na yon. Isang hapon, pagkatapos ng mga exam, nagdesisyon ako na maglakad-lakad sa parke. Medyo pagod ako at gusto ko lang ng konting oras para mag-isa at magpahinga mula sa mga schoolworks. Habang naglalakad ako, naramdaman ko na parang may kakaibang presensya sa paligid. Parang may hangin na malamig kahit hindi naman ganoon kalamigan.
at ang mga puno ay parang may mga anino na gumagalaw. Dumaan ako sa paborito kong daan sa parke kung saan maraming puno at medyo tahimik. Minsan, dito ako nauupo at nag-iisip kung anong gagawin ko sa mga susunod na araw. Kaya lang, ngayong araw ay may kakaiba akong naramdaman. Habang naglalakad, parang may kung anong sumunod sa akin. Hindi ko maipaliwanag, pero sa bawat hakbang ko, parang may isa pa akong hakbang na naririnig. Parang may ibang tao na sumusunod sa akin. Sa una, tinanggi ko lang sa isip ko. Siguro, napagod lang ako at nag-iisip ng mga bagay na hindi ko dapat iniisip, kaya pinaglalaroan ako ng utak ko. Pero habang palapit ako sa isang madilim na parte ng park, malapit sa isang malaking puno, may napansin ako na isang liwanag doon sa kabilang banda ng madilim na kalsada. Parang may tao na nanggagaling mula doon sa bench. Hindi ko makita kung sino dahil medyo malayo pa, pero agad akong tumakbo para magkaroon ng kasama at mawala ang takot ko. Habang papalapit ako, naramdaman ko na parang may kakaibang presensya sa paligid ko. Parang mas malamig at parang may iba ng pakiramdam sa hangin. Ang tibok ng puso ko ay biglang bumilis nang hindi ko alam kung bakit. Tumingin ako sa paligid ko at parang kinakabahan ako doon sa tao. Sobrang kakaiba kasi bigla ko ring hindi naririnig ang usual na mga tunog ng mga ibon o mga insekto. Parang ako lang ang mag-isa sa buong parke at yung tao na nakita ko. Pagdating ko sa bench, napahinto ako sa paglalakad patungo roon sa sinasabi kong tao. Akala ko lang pala ay tao. Babae, puti ang damit at itim ang mahabang buhok. Ang katawan niya ay sobrang itim at maraming sugat. Sobrang takot ko nang makita yon. Nanatili akong nakatayo doon at sa mga sumunod na segundo, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumampi sa balat ko, kaya naglakad na ako paalis doon. Biglang naramdaman ko na parang may sumusunod sa akin. Tumakbo na ako ng mabilis at hindi ko na inisip kung anong mangyayari sa akin. Habang tumatakbo ako, parang mas lalong lumalapit ang mga yabag ng mga paa sa likod ko. Mabilis at malakas. Para bang may humahabol sa akin, pero wala akong lakas na tumingin. Gusto ko lang makarating sa dulo ng parke at makalabas doon. Tumakbo ako hanggang dulo ng parke at nang tumigil ako, nagulat na lang ako na wala na siya. Habang nagpapahinga ako, tinitigan ko ang madilim na parke. Walang ibang tao at tanging ang ilaw mula sa mga poste ng kalsada ang nagbibigay liwanag. Pero kahit ganoon, parang may naiwan na takot sa akin. Hindi ko alam kung totoo ba ang nakita ko o baka naman sa sobrang pagod lang. Hindi ko alam kung anong nangyari sa parke ng gabing yon. Pero isa lang ang sigurado ko. Hindi ko na uulitin ang maglakad mag-isa doon sa gabi. Ako po si Elle na taga Ilocos Sur. Sa tuwing may oras ay nakikinig ako ng mga pinapadalang kwento dito sa channel nyo. At sa tuwing nakikinig ako ay hindi ko maiwasang bumalik sa isip ko yung kababalighang naranasan ko noong 18 years old pa lang ako. Bunso po ako sa aming 4 na magkakapatid. Pero pagkatapos ng dibu ko ay doon ko lang nalaman na hindi ko pala sila totoong mga kapatid dahil ampon lang ako. Ipinagtapat iyon sa akin ng mga kinagisnan kong magulang ilang araw
matapos ang binigay nilang magarbong birthday celebration sa akin. Pinag-usapan daw nila iyon na sa takdang panahon ay papaalam din nila sa akin ang totoo kong pagkatao at tingin nila ay iyon na ang tamang panahon dahil nasa hustong edad na ako. Sobra po akong nabigla nun. Inaamin ko na nasaktan talaga ako, pero hindi po ako nagalit sa kanila. Nagpapasalamat pa nga ako dahil kahit hindi pala nila ako tunay na anak, ay binigyan nila ako ng magandang buhay. Nagpapasalamat din ako sa mga kapatid ko dahil ni minsan ay hindi nila ipiniramdam sa akin na hindi nila ako kadugo. Minahal po nila ako ng sobra. Pero kung kailan naman ipinagtapat nila sa akin ng totoo, ay saka ko naman naramdaman na hindi ako buo. Parang may nawawalang bahagi ng pagkatao ko. Sabi nila mama ay napulot daw nila ako sa isang park di kalayuan sa amin. Ipinapasyal daw nila si Ate Eden na 3 taon pa lang noon. Nang mapagawi daw sila sa duyan, ay nakita nila ako sa damuhan na nakabalot ng kumot. Halos kakasilang ko pa nga lang daw noon dahil sariwa pa ang pusod ko. Dinala nila ako sa ospital noon dahil parang hindi ako humihinga. Ginawa nila ang lahat para mahanap ang magulang ko o kung sino man ang nag-iwan sa akin doon. Pero nung lumipas ng ilang buwan at walang nag-claim sa akin, ay nilakad nilang sa kanila na mapupunta ang custody ko. Yun ay sa kabila ng 3 na ang anak nila. Kaya abot-abot talaga ang pasasalamat ko kina mama at papa. Pero hindi ko pa rin maiwasang malungkot. Minsan ay iniisip ko pa rin kung sino ang tunay kong mga magulang at bakit parang basura na iniwan lang nila ako noon sa park na halos kinalakhan ko na. Wala akong kamalay-malay. Nasa isang sulok ng park na pala iyon ako nagmula. Wala namang nagbago kina mama at papa, maging sa mga kapatid ko. Pero ako, malaki daw ang pinagbago ko. Mula kasi nang malaman kong ampon lang ako, ay hindi ko maiwasang maging malungkutin. Malayo sa dating ako na kalog at masayahin. Isang gabi, habang tulog na ang lahat, naisipan kong lumabas ng bahay para maglakad-lakad at magpahangin. Safe naman doon sa loob ng subdivision namin pero hindi ko namalayan na nakalabas na pala ako ng gate. Nakita ko na lang na nasa harap na ako ng park. Hindi naman siya ganun kadilim pero wala nang katao-tao dahil 10 oras na nga ng gabi. Pumasok ako at tinulunton ko ang daan papunta sa pwesto ng duyan. Sabi ni mama ay doon pa rin nakapwesto iyon. Pero napalitan na ang duyan at mas pinaganda na yung park. Naupo ako sa duyan habang nililibot ng tingin ang damuhan kung saan daw nila ako natagpuan. Nai-imagine ko kung anong itsura ko noon at hindi ko maiwasang makaramdam ng awa sa sarili ko at sama ng loob sa totoong nanay ko. Iyak ako ng iyak noon habang nakasubsob sa 2 palad ko. Maya-maya ay umihip ang malakas na hangin. Ramdam ko yung kakaibang lamig na dumampi sa balat ko. Pero hindi ko iyon pansin dahil sige lang ako sa pag-iyak. Pero maya-maya ay natigilan ako. Naramdaman ko na mahinang gumagalaw ang duyan na parang inuugoy ako. Napaangat ako ng tingin at nakita kong nagliliparan ang mga tuyong dahon sa paligid. Hindi ko naman pinansin yun sa pag-aakalang hangin lang ang nagtutulak sa akin. Nang makabalik ako sa pag-iisip ay naiyak akong muli pero sa pagkakataong iyon ay hagulgol na. Noon ko lang kasi nailabas ang hinanakit ko. Pero bigla akong natigilan nang marinig ko na parang may sumasabay sa akin. Hindi sa pag-iyak, kundi sa paghaming.
Iyon bang parang humuhuni ng isang kanta? Napalingon ako sa paligid pero wala namang ibang tao. Tapos maya-maya ay umuga ang duyan. Dahan-dahan lang sa umpisa hanggang sa medyo normal na yung ugoy. Kinakabahan at kinikilabutan na ako noon pero hindi ko alam kung bakit hindi ako nagtangka na pahintuin iyon. Mas nakapokus kasi ako sa naririnig kong paghahaming at hindi ko mapigilang makaramdam ng antok. Para kasi akong ipinaghehele ng kanta sa ugoy ng duyan. Hanggang sa hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako. Hinanap pala ako nila mama at nagulat daw sila nang makita nila ako na nakaupo sa duyan at patuloy pa ring umuugoy kahit na tulog ako. Nang ginising nila ako at sinabi ang nangyari ay noon ako nakaramdam ng matinding kilabot. Siguro ay yung totoong nanay ko ang narinig kong naghahaming at nagpatulog sa akin sa ugoy ng duyan. Ako po si JD ng Cavite. Matagal na po ako nakikinig sa channel nyo. Kasi bata pa lang ako ay mahilig na talaga ako sa mga horror stories. Laki kasi ako sa lola ko na ang pampatulog sa amin ng mga kapatid at pinsan ko noon sa probinsya ay mga kwentong katatakutan. At mula noon hanggang sa madiskubre ko nga ang channel na to ay naniniwala talaga ako sa mga kwentong kababalaghan. Lalo na sa mga multo-multo. Kahit na nga nung mga panahon na yun ni minsan ay hindi pa ako nakakaranas multuhin o maaswang. Hindi ko alam pero may pagka-weirdo ata ako kasi lagi kong iniisip na ano kaya kung sadyain kong pumunta sa mga haunted house o sementeryo ng gabi para malaman ko kung talaga nga bang may multo. Curious kasi talaga ako kung ano kaya ang pakiramdam ng mga taong nakaka-experience ng mga ganoon. Minsan nga kapag may kaibigan ako nagkakwento ng mga na-experience nila, imbes na matakot nai-excite pa ako. Talagang tinatandaan ko yung mga detalye. Tinatanong ko kung paano nila nakita. Anong itsura? Anong naramdaman nila? Tapos minsan, may time na parang nanghinayang ako na hindi ako nakasama sa kanila para nakita ko rin yung nakita nila. Ganoon po ako ka-eager na ma-feel din kung ano yung naramdaman nilang takot. Kaya nga sabi ng mga kaibigan ko, ang weird ko raw. Huwag ko daw hilingin na maka-encounter ako dahil baka mamaya ay may mga elemento sa paligid na nakikinig at pagbigyan ang hiling ko. At ganoon na nga po siguro ang nangyari dahil isang araw nangyari din yung hinihintay ko. Weekend yon nang maisipan kong gumising ng maaga para mag-jogging dun sa park sa di kalayuan sa bahay namin. Medyo napapabayaan ko na kasi ang sarili ko kaya kailangan ko nang magpapawis. Mga bago pa lang mag-alas 5 ng madaling araw noon kaya medyo madilim pa talaga. Pagkalabas ng bahay ay lakad-lakad lang muna ako hanggang sa makarating ako sa bungad ng park. May pa-oval na takbuhan doon na mapuno ang paligid. Tamang-tama ka ako at walang gaanong tao. Masusolo ko ang pagtakbo. Sinimulan ko na ang pag-jogging. Nakakaisang ikot pa lang ako nang may mapansin ako na isang matandang babae na nakatayo sa gilid ng puno sa gawing kanan ko. Nakaitim na mahabang damit siya. Hindi ko siya nakita na naglakad papunta doon. Parang bigla na lang sumulpot. Nang mapatapat ako sa kanya ay nagulat ako dahil akala ko ay yung matandang artistang palaging gumaganap na aswang pero
kamukha lang pala. Ganoong-ganoon kasi ang itsura niya. Napansin ko na titig na titig siya sa akin. Kahit medyo nailang ay nginitian ko pa rin siya bilang paggalang. Pero hindi siya nag-react. Nang makalagpas ako ay nilingon ko siya at nakita ko na nakasunod pa rin siya sa akin ng tingin. Hindi ko nalang pinansin at tinuloy ko na ang pagtakbo. Pero maya-maya ay bigla akong natigilan at bumagal ang pagtakbo ko nang makita ko siyang muli sa tinutumbok kong daan. Nakatayo din siya sa tabi ng puno pero sa gawing kaliwa ko naman. Agad akong napalingon sa pinanggagalingan ko kung saan ko siya unang nakita. Napaisip agad ako kung kambal ba sila dahil pareho ang itsura. Pero nang lumingon ako ay wala na doon yung matanda. Kung siya nga itong nasa harapan ko ngayon, paanong nangyaring iniwan ko siya doon? Pero ngayon ay nasa unahan ko na. Nakatitig pa rin siya sa akin, yung tipo ng titig na nakakatakot. Binilisan ko ang pagtakbo at pagtapat ko sa kanya ay diretso lang ang mata ko at hindi ko siya tinitignan. Pero sa sulok ng mata ko ay nakita ko na parang humakbang siya palapit. Malayo-layo na rin ang natakbo ko nang huminto ako. Nawala na sa paningin ko yung matanda. Napailing ako. Parang medyo kakaiba ka ako yung datingan nun. Pinasya ko na sa kabilang bahagi na lang ng park tumakbo at wag nang bumalik doon. Mas mapuno sa bahaging yun pero okay lang ka ako. Malapit naman nang magliwanag. Kasalukuyan na akong tumatakbo noon nang mapansin ko na may kasabay na ako. Hindi ko naman tinignan. Basta nakikita ko sa sulok ng mata ko na may tumatakbo din. Napansin ko lang na hindi siya nawawala at parang halos nakadikit na sa akin. Tapos ay bigla akong nakaamoy ng asupre. Hindi na ako nakatiis at nilingon ko na ang kasabay kong tumatakbo. Kinuon na lang ang pagkagimbal ko nang makita ko na iyon palang matandang nakaitim ang kasabay kong nagja-jogging. Pero hindi na siya bastang nakatitig lang, kundi tumatawa nung tawang tunog impakta. Pero ang mas ikinasindak ko ay nang makita ko na hindi nakasayad ang mga paa niya sa kalsada. Sinasabayan niya akong mag-jogging pero nakalutang siya. Grabe yung kilabot na naramdaman ko noon. Napasigaw ako sa takot. Inubos ko ang lahat ng lakas ko para makatakbo ng mabilis at makalayo sa lugar na yon. Noon ay alam ko na ganoon pala ang pakiramdam kapag ikaw mismo ang naka-encounter ng ganoong klaseng mga elemento. Sa wakas ay may entry na rin ako sa kwentuhan namin ng mga pinsan ko at maging dito sa channel nyo. Pero ito yung tipo ng kwento na hindi ko na talaga babalikan. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Cynthia. Lumaki po ako sa pangangalaga ng lola ko mula nang madepress at mamatay ang mama ko nang iwan kami ng papa ko. Sobrang higpit niya sa akin pagdating sa pagkikipag-boyfriend. Baka raw kasi matulad ako sa nanay ko na mahina pagdating sa lalaki kaya laging naloloko. Pero sa kabila ng kahigpitan niya ay sinuway ko pa rin siya at nakipag-boyfriend ako kay Ricky na hindi ko alam kung bakit kahit sa unang pagkakita pa lang niya ay tutol na siya. Dahil doon ay mas lalo akong pinaghigpitan ni Lola at hindi ko natagalan iyon. Kaya ako mismo ang nag-aya kay Ricky na magtanan na lang kami para makawala na ako kay Lola Salve. Halata akong nabigla si Ricky pero pumayag siya
at nagkasundo kami na magkikita nung gabing yun sa park na madalas naming pinagtatagpuan. May isang sakay lang yun mula sa amin. Alam ko na hindi ako masusundan ni Lola doon dahil hindi niya alam yung park na yun. Medyo tago kasi at bagong develop lang. Nung gabi ngang yun, sinamantala ko na nakahiga na si Lola sa kwarto niya at patalilis akong lumabas ng bahay. Bit-bit ang isang bag ng mga damit. Medyo nag-alangan din at nag-alala ako nung una kung itutuloy ko pa ba kasi ay may sakit si Lola nung mga oras na iyon. Pero mas matimbang sa akin ang kagustuhan ko na magkasama kami ni Ricky kaya tumuloy pa rin ako. Wala pa siya sa park nung dumating ako. Naupo muna ako sa bench at naghintay. Pero lumipas na ang may kalahating oras ay wala pa rin si Ricky at naiinip na ako. Nagbabadya pa ang malakas na ulan. Palingalinga ako sa paligid nang muntik na akong mapasigaw sa gulat sa biglang pagsulpot ng isang matanda sa tabi ko. Sinabihan ko siya na bakit naman bigla-biglang sumusulpot doon. Nagulat tuloy ako. Ang sabi naman ng matanda sa paos na boses ay makikitabi lang siya. Napatingin ako sa iba pang bench na nandoon. Ang dami namang bakante pero bakit sa tabi ko pa naisipang maupo? Para hindi naman ako maging bastos ay hinayaan ko na lang at aalis din naman kako kami agad pagdating ni Ricky. Nakabelo yung matanda kaya hindi ko makita yung muka pero parang pamilyar yung bulto ng katawan niya pati ang boses. Inakala ko nga ng una na si Lola Salvi yon kaya kinabahan ako. Pero mas matanda yung katabi ko dahil bayukos na at sobrang paos ng boses na parang galing sa hukay yung timbre. Kaya parang medyo natakot din ako. Pero lumakas ang loob ko dahil ang dami pa namang tao sa park at maliwanag gawa ng mga puno sa ilaw at may guard din na palakad-lakad. Habang naghihintay kay Ricky ay matyaga kong pinakinggan ang kinakwento ng matanda na kahit hirap ng magsalita ay panay ang kwento. Kinukwento niya yung anak niya na mahina raw ang karakter pagdating sa lalaki kaya laging naluloko. Medyo napataas ang kilay ko dahil pamilyar ang kwento niya. Napaka-timing naman kako. Sa huli ay parang nagsesaramon at nagpapaalala na siya sa akin na akala mo ay magkakilala kami. Pero hindi ko maitatanggi na tumagos sa akin ang mga salita niya. Parang may humaplos sa puso ko lalo na nung mapaiyak yung matanda habang tila nagbibilin sa akin na maging matalino raw ako at huwag bastang magpapadala sa mga lalaki. Siguro nagilty ako sa nagawa ko sa lola ko kaya tinamaan ako. Hindi ko na nga namalayan na wala pa rin pala si Ricky nung mga oras na iyon. Maya-maya ay umihip ang malakas na hangin. Kakaiba yung lamig noon na dumampi sa balat ko. Tapos ay nakaamoy ako ng kandila na ipinagtaka ko kung saan nanggaling gayong nasa park nga ako. Pero hindi ko na inintindi dahil nagsisimula ng umambon noon. Tinanong ko yung matanda kung hindi pa ba siya uuwi pero hindi na siya kumikibo. Noon lumapit yung guard at sinabihan ako na umuwi na dahil delikado ang mag-isa doon sa park na yon. Napakunot noo ako at sinabi ko na hindi ako mag-isa. Sabay turo sa matanda. Pero bigla akong napatayo sa gulat nang makita ko na wala na siya sa tabi ko. Tinanong ko yung guard kung saan napunta yung matanda pero sabi niya wala naman daw akong katabi doon mula pagdating ko. Kaya nga nagtataka raw siya kung bakit ako nagsasalita ng mag-isa. Seryoso ang mukha ng guard kaya kinilabutan at natakot ako.
Lalo at hindi ko na nga nakita yung matanda, nakatakataka na bigla na lang nawala. Dahil hindi na nga dumating si Ricky, ay nagpa siya akong umuwi na. Pero nabigla ako nang makita ko siyang may kaakbay na ibang babae papasok sa isang motel. Hindi ko mapigilang mapaiyak. Tama pala si Lola. Kaya pala ganoon na lang ang pagtutol niya. Pagdating sa bahay ay nagimbal ako nang maabutan ko na wala ng buhay si Lola Salve. Ganoon na lang ang kilabot na gumapang sa buong katawan ko nang maalala ko yung matanda sa park. Sigurado ako na siya si Lola. Sinundan niya ako para ibigay ang huling paalala niya. Hello po sa admin at followers ng YouTube channel na to. Ako po si Farah. Halloween ng taong 2022 sa probinsya namin nang maka-experience ako ng isang nakakakilabot na pangyayari. Naisipan namin ng boyfriend kong si Neil na pumunta sa isang park na hindi ko nalang po babanggitin kung saan dahil baka makasira pa sa image nila. Nagkaroon kasi sila doon ng Halloween event kung saan naglagay ng mga iba't ibang katatakotang activities. Maraming creepy creatures na nandoon, kabilang ng mga aswang, manananggal, tiyanak, tikbalang at kung ano-ano pa. Pangalawang taon na nilang ginagawa yung pakulo na yon sa pangunguna ng Tourism Department ng LGU ng bayan namin. Kagaya nung una ay nakaabang na rin kami sa pagbubukas noon. Mahilig kasi talaga kami sa mga horror team, magmula sa mga peryahan hanggang sa mga horror house sa amusement park sa Maynila na dinayo pa talaga namin minsan. Pinahupa muna namin ang dagsa ng tao sa unang araw. Hindi kami nakipagsabayan kasi medyo masama rin ang pakiramdam ko noon. Pangatlong araw nang pumunta kami, medyo pagabi na noon. Sa bungad pa lang ay excited na si Neil. Siya kasi talaga yung mas mahilig doon. Ako kasi medyo may takot pa. Kahit alam ko naman na mga totoong tao or props lang yung mga nananakot sa mga ganoon. Hindi ko pa rin maiwasang kabahan at kilabutan. Maganda yung team nung taong yon. Halatang ginastusan kaya dinayo talaga maging ng mga taga-ibang bayan. Nagkalat sa paligid ng park ang iba't ibang karakter ng Halloween. Nakasalubong namin ang mga dugoang zombies. May white lady rin na sumusunod. Sa likod ng mga halaman ay may mga tiyanak na nagtatago na bigla na lang tatalon sa harap mo. At syempre, yung pinaka-main attraction, yung horror house mismo. Nasa bungad yung kalahating katawan ng manananggal. Habang nasa itaas naman yung kalahati na pumapagaspas pa ang pakpak. Pagdating sa loob ay mas marami palang nagkalat na mga nakakatakot na nilalang. Karamihan ay sadyang lumalapit sa amin para takutin kami. Isa ang nakaagaw sa atensyon ko. Kahit medyo madilim ay nakita ko ang anyo niya na siguro ay isang aswang. Nakapulong puti siya na may mapupulang mata, mahabang dila at matutulis na kuko. Sa lahat doon ay siya lang yung pinakasimple ang datingan. Parang natural lang at walang masyadong effort. Kaya hindi ko alam kung bakit sa kanya pa ako mas natakot. Kumpara sa iba ay siya lang din yung hindi nananakot at lumalapit sa mga guest. At sa halip ay parang paiwas pa. Biro ni Neil ay hindi siguro gusto ng aswang ang trabahong na-assign sa kanya. Gusto ko nang magbadali sa paglalakad doon para makalabas na kami agad dahil kinikilabutan na ako at para ako masusuka, lalo at may naamoy akong malansa. Pero ayaw pa ni Neil at nakikipag-asaran pa sa mga nananakot sa amin. Nalagpasan na nga kami ng mga guest
na sumunod sa amin hanggang sa kami na lang ang naiwan doon. Pandalas na ang hila ko sa damit ni Neil at pilit ko nang inaayang lumabas. Naninindig na kasi ang balahibo ko sa pailalim na titig ng aswang. Nang makalabas kami ay inaya ko si Neil na samahan niya akong umihi. Napakahaba pa naman ng pila sa mga CR kaya naghanap-hanap pa kami ng iba. May nakita naman kami pero nakakatakot dahil halos nasa tagong bahagi na yun ng park at walang tao doon. Pero ihing-ihi na kasi talaga ako noon kaya napilitan na akong pumasok. Kabilin-bilinan ko kay Neil na wag aalis at bantayan ako. Pero paglabas ko ng CR ay wala na siya at sa halip ay yung lalaking nakakostume ng aswang ang nandoon sa labas ng pinto. Napasigaw ako sa gulat. Sa inis ay hindi ko napigilang makapagmura. Tinanong ko kung part pa ba ng pananakot nila yung sumunod sa guest hanggang sa CR. Pero hindi siya sumagot. Basta nakatitig lang siya sa tiyan ko. Nakaramdam na ako ng takot noon dahil sa kakaibang kilos ng aswang. Pero hindi ako nagpahalata at sinabihan ko siya na, "Tama na kuya, huwag na ka akong in character dahil wala na kami sa loob." Pero hindi siya natinag at unti-unting humakbang palapit sa akin habang nakalawit ang mahabang dila. Nanlaki ang mata ko at nanginig ang katawan ko sa takot. Parang hindi na prosthetics at props yun. Parang totoong aswang na yung tao na iyon. Patuloy pa siya sa paglapit at magko-corner na niya ako sa pinto kaya nagsigaw na ako na tinawag ko si Neil. Nataranta yung lalaki at bigla akong sinunggaban. Nasindak ako pero nanlaban ako habang sumisigaw ng tulong. Noon biglang dumating si Neil at hinataw ng kahoy yung lalaki kaya nabitawan niya ako. Galit na hinarap nito si Neil habang sumisingasing. Pero naudlot ang paglapit niya nang makita niya na may ilang tao nang parating. Tumakbo siya at bigla na lang nawala sa madilim na bahagi ng park. Nagtamo ako ng mga galos at kalmot. Dahil doon ay nakumpirma namin na hindi iyon gumaganap lang, kundi totoong aswang. At napag-alaman din namin na kaya pala ako sinundan sa dami ng guest doon ay dahil buntis na pala ako nung time na yon. Hello po sa inyo. Tawagan niyo na lang po akong Darian. Isa po ako sa avid listeners ng channel niyo. Sana po isang araw, itong kwentong ibabahagi ko naman ang mapakinggan ko dito. Graduating na po ako ng senior high sa kasalukuyan at yung isishare ko po sa inyo ay nangyari sa isang park kung saan namin ginagawa ang lahat ng pagpapractice namin sa PETA at iba pang mga extracurricular activities sa school. Hindi naman siya ganun kalayo mula sa school namin pero mahirap lakarin kaya sumasakay pa kami papunta doon. May iba pang mga park sa malapit na di hamak na mas maganda at malaki pero sa park na yun namin gustong mag-practice. Bukod kasi sa malilim kahit anong oras dahil sa mga naglalakihang puno, hindi rin siya gaanong tauhin kaya madalas ay solo lang namin yung park at nakakapagsayaw kami ng walang istorbo. Pero noon po yun nang hindi pa namin alam na bukod sa amin ay may iba pa palang mga nilalang na naroon sa park na yon na hindi namin nakikita. Nagsimula ang pagdambala sa amin ng mga nilalang na iyon nang magambala din namin ang katahimikan nila. Noong una ay tahimik lang naman kaming nagpa-practice ng sayaw. Pero kalaunan ay umiingay na. Sumasabay sa malakas na tugtog ng dala naming speaker
ang hiyawan ng mga kagrupo ko. Sinasaway ko naman sila dahil napansin ko na may mga nakapaskil doon na babala na keep silence. Pero hindi nila ako pinansin. Hanggang isang beses ay bigla na lang may sumulpot doon na isang matandang lalaki. Pinagsabihan niya kami na igalang daw namin ang lugar na yon dahil may mga nakatira doon na nagagambala na namin. Makinig daw kami dahil hindi namin magugustuhan pag yung mga nakatira naman doon ang gumambala sa amin. Walang umiimik habang nagsasalita yung matanda. Ako naman ay kinalabutan sa sinabi niya at pasimpleng luminga sa paligid. Naalala kong sinabi ng mama ko na magpapatabi-tabi po sa mga lugar na mapupuno at madaming halaman dahil posible nga na may iba pang mga nilalang na nakatira doon. Pagtalikod ng matanda ay pinagtawanan lang nila ito dahil sino daw ba ang maiingayan sa amin doon, malayo naman sa kabahayan. May namimilo sa popa na natutulog daw kasi yung mga puno at baka magising. Sabay tawanan nila pero hindi ako na nakaramdam ng takot nung makita ko na nakalingon pala sa amin yung matanda at madilim ang mukha nito. Nagpatuloy pa rin sila sa pag-iingay sa walang habas na harutan at pagkakalat. May ilan pang nakasira ng mga halaman kaya napagalitan kami ng hardinero doon. Sinabi niya na umayos daw kami at baka raw magalit sa amin ang bantay. Akala namin ay siya ang bantay doon. Yung matanda siguro ang tinutukoy niya. Nang mga sumunod na araw ay doon namin nakita yung sinasabi ng matanda. Kasalukuyan kaming nagsasayaw noon pero wala kaming natatapos dahil sa paulit-ulit na pagkamatay ng speaker na gamit namin. Pero kapag naiuwi na sa bahay ay maayos naman ang tunog. Doon lang siya ayaw tumunog sa park. Tapos ay mayat-maya din may bigla na lang naaaksidente. Kung di madadapa o matatalisod ay bigla na lang matutumba na parang may tumulak. May ilan na sa aming nagtataka sa nangyayari at nagsasabi na parang napaglalaruan na kami doon. Pero mas madami pa rin ang hindi naniniwala at binabaliwala lang yon. Gustuhin ko man na huwag nang pumunta sa park, paano naman ako makakapag-practice? Ayaw nilang lumipat ng lugar. Hanggang noong huling araw ng practice, sa sobrang tuwa ng grupo na natapos na namin yung sayaw, ay nakalimot na naman sila. Nagharutan at nag-ingay sila ng todo. Nagbatuhan pa ng mga nalalaglag na bunga. Sa minsang pagpukol ng isa ay kinilabutan ako dahil kitang-kita ko na may tinamaan siyang tila isang anino na nakakubli sa likod ng isang puno. Malapit iyon sa kinauupuan ko kaya sigurado ako na doon nanggaling yung narinig kong pag-aray. Nanindig ang balahibo ko dahil hindi iyon tao, kundi anino lang. Napatayo ako at agad ko na silang inaya na mag-uwian na. Nagsisimula na rin kasing dumilim noon. Sumunod naman sila. Pero bago kami tuluyang makalabas ng park ay biglang humangin ng napakalakas at naglaglagan sa aming lahat ang matitigas na bunga nun. Nagtakbuhan na kami palayo. Nang lumingon ako ay nakita ko na maraming anino ang nakatayo doon. Sa takot ko ay nakipag-unahan na akong tumakbo. Kinabukasan ay hindi kami nakapag-perform dahil marami sa mga kasama ko ang biglang nagkasakit ng sabay-sabay. May mga tumubo ding bukol sa iba't ibang bahagi ng katawan nila. Dahil doon, ipinatawas sila ng mga magulang nila sa isang albularyo. At ayon sa albularyo ay nagambala daw namin ang mga engkanto na nakatira sa mga puno na nasa park. Tama pala yung matanda na siguro ay siyang bantay doon
At yung mga aninong nakita ko ang engkanto. Inutusan kami ng albularyo na bumalik sa park para maglinis, mag-alay at humingi ng tawad sa mga nagambala namin. Gumaling naman ang mga kagrupo ko at nang sumunod na program sa school ay nakapagsayaw na ulit kami.